Mga lugar sa mundo na hindi madaling puntahan ng mga tao. Kahit sobrang unlad na ng ating teknolohiya, ay marami pa ring mga lugar sa mundo ang hindi kayang puntahan ng mga siyentipiko. Maraming dahilan kung bakit hanggang ngayon ay kakaunti pa lamang ang mga impormasyon tungkol sa mga lugar na ito. Pero bakit kaya sobrang hirap puntahan ng mga lugar na ito? Ano kaya ang mga katangian nito? Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ng mga lugar na yan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Gangkhar Puensum, Bhutan. Ang Gangkhar Puensum ay isang bundok sa Bhutan na itinuturing na pinakamataas na bundok sa mundo na hindi pa naaakyat ng tao. May taas itong 7,570 meters, kaya isa ito sa pinakamataas na bundok sa Himalayas. Sa wika ng Bhutan, ang ibig sabihin ng pangalan nito ay White Peak of the Three Spiritual Brothers. Para sa mga lokal na taga-Bhutan, ang bundok na ito ay sagrado at pinaniniwala ang tahanan ng mga espiritu. Matatagpuan ng Gangkhar Puensum sa hangganan ng Bhutan at Tibet. Noong 1922 ay unang sinukat ang taas nito. Pero dahil sa hindi tumpak ang mga lumang mapa ay nagkaroon ng pagkalito sa eksaktong lokasyon nito. Noon namang 1983 ay binuksan ng Bhutan ang kanilang mga bundok para sa mga gustong umakyat. Dahil dito ay maraming grupo ang nagtangkang akyatin ng Gangkhar Puensum mula 1985 hanggang 1986 pero wala ni isa ang nagtagumpay. Ang matarik na bundok, malupit na klima at hindi matukoy na daan ay ilan sa mga dahilan kung bakit walang nakapunta sa tuktok nito. Dahil sa paniniwala ng mga Bhutanese na ang kanilang mga bundok ay banal at hindi dapat galawin, ipinagbawal ng gobyerno noong 1994 ang pag-akyat sa mga bundok na mas mataas sa 6,000 meters. At noong 2003 ay mas pinalawak pa ang batas at tuluyang ipinagbawal ang pag-akyat sa lahat ng bundok sa Bhutan. Ngunit noong 1998 ay isang pangkat mula Japan ang nabigyan ng permiso ng China na akyatin ang bundok mula Tibet. Pero hindi ito natuloy dahil sa issue sa pagitan ng Bhutan at China. Bukod sa paniniwala ng mga tao sa Bhutan, isa pang dahilan kung bakit hindi pa naaakyat ang bundok ay dahil sa matinding hirap ng daan papunta rito. Malayo ito sa mga bayan, kaya mahirap makarating doon. Ang panahon din ay pabago-bago, kaya may panganib ng matinding lamig, malakas na hangin at makapal na niebe. Dahil hindi pa naaabot ng tao, ang Gangkhar Puensum ay nanatiling malinis at hindi pa nadudungisan ng modernong mundo. Number 2. Mariana Trench, Pacific Ocean. Ang Mariana Trench ang pinakamalalim na bahagi ng dagat sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Pacific Ocean, sa silangan ng Pilipinas at timog ng Japan, malapit sa Mariana Islands. Ang haba nito ay halos 2,550 kilometers at ang lapad ay umaabot ng 69 kilometers. Dahil sa sobrang lalim nito, isa ito sa mga lugar sa mundo na hindi pa kailanman napuntahan ng tao ng personal. Samantala, ang pinakamalalim na bahagi ng Mariana Trench ay tinatawag na Challenger Deep. May lalim ito na 11 kilometers. Kung ilalagay ang Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa mundo, sa loob ng trench ay lulubog ito ng higit 1 mile sa ilalim ng tubig. Napakalalim nito kaya hindi kayang marating ng tao ng direkta ng walang espesyal na kagamitan. Ang Mariana Trench ay nabuo dahil sa isang proseso na tinatawag na subduction. Sa prosesong ito, ang isang bahagi ng lupa sa ilalim ng dagat ay lumulubog pababa sa ilalim ng isa pang bahagi ng lupa. Dahil dito ay nagkaroon ng napakalalim na hukay sa dagat. Dahil sa lalim nito, sobrang lakas ng pressure ng tubig sa ilalim. Ang pressure dito ay 1,000 times na mas mataas kaysa sa normal pressure ng hangin sa ibabaw ng dagat. Napakalamig din ng tubig dito na umaabot lang sa 1 hanggang 4 degrees Celsius. Kahit sobrang lalim, dilim at lakas ng pressure sa lugar na ito ay may mga living organisms pa ring natagpuan dito. Noon ngang 2011 ay natuklasan ng mga eksperto ang giant amoebas na may sukat na 10 cm sa lalim na 10.6 kilometers. Ipinapakita nito na kahit sa pinakamapanganib at matinding kondisyon sa ilalim ng dagat ay may mga nilalang pa ring kayang mabuhay. Dagdag pa rito, sa kabila ng pagiging napakalayo sa tao ay natuklasan ng mga eksperto na may basura at polusyon na rin sa Mariana Trench. Noong 2019 ay may natagpuang plastic bag at candy wrappers sa pinakamalalim na bahagi nito. Ibig sabihin kahit ang mga lugar na hindi nararating ng tao ay naaapektuhan na rin ng dumi at basura mula sa ibabaw ng mundo. Number 3. Tanesruf Basin, Algeria.
Ang Tanesruf Basin ay isang malaking disyerto sa hangganan ng Algeria at Mali. Kilala ito bilang isa sa pinakamainit at pinakatuyong lugar sa mundo. Dahil dito ay halos walang halaman o hayop ang nabubuhay rito. Ang lupa rito ay puro bato at buhangin, kaya mahirap ang paglalakbay. Halos walang ulan na bumabagsak kaya walang tubig na maaaring inumin. Dahil sa matinding init at kawalan ng tubig ay kakaunti lang ang nakapunta rito. Ang Tanesruf ay tinatawag ding Land of Terror dahil sa panganib na dala ng matinding init at tuyong kapaligiran. Halos walang sino mang tumitira rito dahil walang tubig at napakahirap ng buhay. May ilang mga Tuareg, isang pangkat ng mga nomadic na tao, ang minsan ay dumadaan dito habang naglalakbay pero hindi sila nananatili ng matagal. Ang kanilang paglalakbay ay delikado dahil kung hindi sila makakahanap ng tubig ay maaari silang mamatay sa uhaw. Ang Tanesruf Basin ay hindi katulad ng ibang disyerto na may buhanginan. Sa halip ito ay binubuo ng mga patag na bato, mga tuyong ilog at mga matataas na bangin. Noong unang panahon ay may mga bahagi ng disyerto na may tubig pero natuyo na ito dahil sa mainit na klima. Mayroon ding mga salt flats o patag na lupa na puno ng asin na nagpapakita na may tubig dito noon. Dahil sa malakas na hangin ay unti-unting nababago ang anyo ng lupa, lalo na sa tag-araw. Umaabot ang temperature sa 52 degrees Celsius na sapat para makapaso ng balat at makasira ng mga gamit. Dahil dito ay delikado ang paglalakbay sa lugar na ito ng walang sapat na proteksyon. Wala ring tubig na maaring pagkunan, kaya napakahirap mabuhay rito ng walang dalang inumin. Sa kabila ng matinding kondisyon ay may kakaibang ganda ang Tanesruf Basin. Makikita rito ang malalaking bato, matataas na bangin at mga kakaibang hugis ng lupa na nabuo sa loob ng libo-libong taon. Mula sa himpapawid, ang kulay at hugis ng lupa ay nagmumukhang isang painting. Dahil dito ay maraming siyentipiko ang interesado sa pag-aaral ng lugar na ito. Ngunit dahil sa matinding init at kawalan ng tubig, ito ay isa sa mga lugar sa mundo na napakahirap puntahan. Number 4. Greenland's Northern Ice Cap. Ang Greenland ay isang malaking isla na natatakpan ng yelo sa Arctic. Sa pinakahilagang bahagi nito ay matatagpuan ng Northern Ice Cap, isa sa mga lugar sa mundo na hindi pa napupuntahan ng tao. Napakalamig at sobrang hirap puntahan ng lugar na ito kaya walang tao ang nakakapunta roon. Ang Northern Ice Cap ay may napakakapal na yelo na umaabot ng ilang kilometro ang lalim. Sa lugar na ito, ang temperature ay madalas bumababa sa negative 30 degrees Celsius o mas mababa pa. Lalo itong lumalamig sa taglamig. Malakas ang hangin at madalas natatakpan ng makapal na nyebe ang paligid, kaya halos wala kang makita. Dahil dito ay napakahirap maglakbay sa lugar na ito kahit may gamit na pangyelo. Bukod dito, walang anumang halaman o hayop sa Northern Ice Cap dahil sa sobrang lamig. Wala ring makukuhang pagkain o tubig kaya hindi ito pwedeng tirhan ng tao. Ang tanging nabubuhay dito ay ilang uri ng mikrobyo na kayang mabuhay sa matinding lamig. Dahil wala ring likas na yaman sa lugar na ito, walang dahilan para subukang manirahan o magtayo ng kahit anong gusali rito. Dahil sa sobrang layo at hirap puntahan, ay halos walang ekspedisyon na nagtangkang maglakbay sa Northern Ice Cap. Ang karamihan sa impormasyon tungkol sa lugar na ito ay galing sa mga satellite o pag-aaral gamit ang remote sensing technology. Sa madaling salita, tinitingnan at pinag-aaralan lang ito mula sa malayo. Halos walang tao ang nakatapak mismo sa yelo rito. Samantala, napakahalaga naman ng Northern Ice Cap sa ating mundo. Ang malawak nitong yelo ay nakakatulong sa pagpapalamig ng mundo dahil nire-reflect nito ang init ng araw pabalik sa kalawakan. Pero dahil sa global warming ay unti-unting natutunaw ang ilang bahagi ng yelo rito. Kapag nagpatuloy ito ay maaring tumaas ang sea level at magkaroon ng masamang epekto sa ating klima. Bagamat mahirap puntahan, patuloy itong pinag-aaralan ng mga siyentipiko para mas maunawaan kung paano lumalamig o umiinit ang mundo. Mahalaga ang kanilang mga pag-aaral para malaman natin kung paano mapipigilan ang masamang epekto ng climate change. Number 5. Fiordland, New Zealand. Ang Fiordland ay isang malawak na lugar sa southwest part ng South Island ng New Zealand. Ito ay may sukat na mahigit 12,000 square kilometers at bahagi ng Fiordland National Park, ang pinakamalaking national park sa bansa. Kilala ito sa matataas na bundok, malalalim na lawa at mga fjord na nabuo nung sinaunang panahon dahil sa paggalaw ng yelo. Dahil sa matarik na lupain at makapal na kagubatan ay maraming bahagi nito ang mahirap puntahan. Isa sa mga pinakamagandang tanawin sa Fiordland ay ang mga fjord. Ang Milford Sound, Piopiotahi ang pinakasikat
at isa sa iilang fjord na may daan papunta rito. Ngunit ang ibang fjord tulad ng Doubtful Sound, Pattaya ay mas malawak at mas mahirap marating. Kailangang maglakbay sa tubig at sa lupa upang makarating dito. Napapaligiran ang mga fjord ng matarik na bangin at malalagong kagubatan na bihirang pinupuntahan ng tao. Ang panahon sa Fjordland ay madalas maulan. Isa ito sa mga lugar sa mundo na may pinakamataas na dami ng ulan na umaabot mula 3,000 hanggang 6,000 millimeters bawat taon. Dahil dito ay maraming luntiang kagubatan at talon ang matatagpuan sa rehiyon. Dahil rin sa matarik na bundok at malalim na lambak ay napakahirap tuklasin ng tao ang maraming bahagi ng Fjordland kaya nananatili itong halos hindi nagagalaw. Samantala sa loob naman ng Fjordland National Park ay may mga hayop at halaman na hindi madalas makita sa ibang lugar. Dahil hindi ito masyadong pinupuntahan ng tao ay nananatili itong ligtas na tahanan para sa mga bihirang hayop tulad ng takahe, kakapo at Fjordland crested penguin. Ang ilang isla sa fjords tulad ng Secretary Island at Resolution Island ay ginawang ligtas na lugar para sa mga hayop upang mapanatili ang kanilang populasyon at protektahan sila mula sa mga mandaragit. Subalit kahit maganda at kamangha-mangha ang Fjordland ay nananatili itong wild at hindi nagagalaw na bahagi ng New Zealand. Number 6. Amazon Rainforest Brazil-Peru border. Ang Amazon Rainforest lalo na sa hangganan ng Brazil at Peru ay may mga lugar na hindi pa napupuntahan ng tao. Isa sa mga ito ang Sierra del Divisor na isang bulubundukin na matatagpuan sa loob ng malawak na kagubatan. Dito makikita ang malalaking falls, kakaibang bundok at maraming hayop at halaman na bihira lang makita sa ibang lugar. Dahil sa yaman ng kalikasan dito ay idineklara itong National Park ng Peru noong 2015 upang maprotektahan ang lugar at maiwasan ang pagkasira nito. Sa panig naman ng Brazil ay may katulad ding protected area na tinatawag na Serra do Divisor National Park. May lawak itong 8,463 square kilometers at matatagpuan sa estado ng Acre, malapit sa Peru. Isa rin ito sa mga pinaka napapangalagaang bahagi ng Amazon. Napakahirap makarating dito dahil walang kalsadang papunta sa loob ng kagubatan. Ang tanging paraan upang makapunta rito ay sa pamamagitan ng bangka, gamit ang mga ilog tulad ng Moa River at Jurwa River. Dahil sa hirap ng pagpasok dito ay kakaunti lang ang nakakabisita at nananatili itong halos hindi nagagalaw ng tao. Gayun din naman ang bahaging ito ng Amazon Rainforest ay may napakayamang biodiversity. Maraming hayop ang matatagpuan dito, kabilang ang 257 na uri ng mamal, 782 na uri ng ibon at iba pang mga hayop na bihira o hindi pa nakikita sa ibang bahagi ng mundo. Ang ilang uri ng unggoy, ibon at maliliit na hayop ay dito lang rin matatagpuan. Ang kakulangan ng mga kalsada at infrastructure sa lugar ay nakakatulong upang mapanatiling natural at hindi pa naaapektuhan ng polusyon ang kagubatan. Karagdagan pa dito, ang isa rin sa pinaka-nakamamanghang lugar sa Amazon Rainforest ay ang Val do Javari sa Brazil. Isa itong napakalaking teritoryo na sinasakop ng iba't ibang katutubong tribo. Ang lawak nito ay 85,444 square kilometers at dito nakatira ang mahigit 3,000 na katutubong tao mula sa iba't ibang pangkat tulad ng Matis, Matses at Kulina. Number 7. Namib Desert Sand Sea, Namibia. Ang Namib Sand Sea ay isang malawak na lugar na matatagpuan sa Namib Desert sa Namibia. Isa ito sa pinakamatandang disyerto sa mundo na tinatayang may edad na 55 hanggang 80 million years. Noong 2013 ay kinilala ito bilang UNESCO World Heritage Site dahil sa kakaibang tanawin at natatanging ecosystem nito. Ang kabuuang sukat nito ay umaabot sa 30,777 square kilometers at may karagdagang 8,995 square kilometers bilang buffer zone. Ang buhangin dito ay may dalawang uri, ang matandang buhangin sa ilalim na matigas na at ang mas bagong buhangin sa ibabaw na mas malambot at madaling liparin ng hangin. Samantala, ang buhangin sa Namib Sand Sea ay galing sa mga ilog sa Southern Africa. Sa loob ng milyon-milyong taon ay dinala ito ng agos ng tubig patungo sa Atlantic Ocean. Pagdating sa dagat ay muling ibinalik ito sa pampang ng malalakas na alon at hangin. Dahil dito ay patuloy ang pagbuo ng malawak na buhanginan. Ang klima rito ay sobrang tuyo at kakaunti lang ang ulan na nasa 5 hanggang 85 mm kada taon. Dahil halos walang ulan, ang fog mula sa dagat ang nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig ng mga halaman at hayop.
Napakainit rin dito tuwing araw at umaabot ng 45 degrees Celsius. Ngunit sa kabila ng matinding init at kakulangan ng tubig ay may mga halaman at hayop na nabubuhay sa desyertong ito. Isa na rito ang Welwitschia mirabilis na isang kakaibang halaman na kayang mabuhay ng hanggang 2,000 years at kumukuha ng tubig mula sa fog. May mga hayop din tulad ng oryx, springbok at iba't ibang uri ng ibon na nakakaangkop sa ganitong matinding klima. Mayroon ding insekto at reptiles na marunong kumuha ng tubig mula sa hangin at buhangin upang mabuhay. Bukod dito, ang mga buhangin sa Namib-San Sea ay ilan sa pinakamataas sa buong mundo. Umaabot ito ng higit 300 meters ang taas at kasing taas ng isang matangkad na bundok. Iba't iba rin ang kulay ng mga buhangin, mula pink hanggang matingkad na orange, dahil sa pagkakaroon ng bakal na unti-unting nag-oxidize sa paglipas ng panahon. Number 8. Antarctica's Dry Valleys. Ang Antarctica's Dry Valleys ay isang grupo ng mga dry valley sa Antarctica. Matatagpuan ito sa Victoria Land, malapit sa McMurdo Sound. Kahit na ang Antarctica ay punong-puno ng yelo, ay kakaiba ang dry valleys dahil halos walang yelo or snow rito. Ang dahilan nito ay ang malalakas na hangin na tinatawag na katabatic winds. Ang mga hangin na ito ay bumababa mula sa matataas na bundok papunta sa lambak. Sobrang lakas ng hangin kaya agad nitong tinutuyo ang anumang snow o tubig sa lupa. Dahil dito ang lugar ay nanatiling tuyo sa loob ng libu-libong taon. Samantala ang sukat ng dry valleys ay humigit kumulang 4,800 square kilometers. Ito rin ay isa sa pinakamalaking bahagi ng Antarctica na walang permanenteng yelo. Dahil sa sobrang tuyong kondisyon ay madalas itong kinukumpara sa Mars. Dahil dito ay ginagamit ito ng mga scientists upang pag-aralan kung may posibilidad ng buhay sa ibang planeta. Maraming bahagi ng dry valleys ang hindi pa natatapakan ng tao dahil sa sobrang hirap puntahan at matinding lamig ng lugar. Ngunit kahit mukhang walang buhay sa ganitong matinding lugar ay may ilang microorganisms na natagpuan dito. Ang iba sa kanila ay nabubuhay sa loob ng mga bato kung saan may kaunting humidity. Meron ding bakterya na nabubuhay sa yelo sa ilalim ng mga glacier. Isa sa mga kilalang bahagi ng dry valleys ay ang Taylor Glacier kung saan matatagpuan ang tinatawag na Blood Falls. Ito ay isang kakaibang tubig na kulay pula na lumalabas mula sa ilalim ng yelo. Ang kulay nito ay galing sa mataas na dami ng iron sa tubig. Pero sa kabila ng pagiging tuyong lugar ay may ilang anyong tubig na matatagpuan dito. Isa na rito ang Lake Vida na isang maalat na lawa na hindi nagyayelo kahit sobrang lamig. Ang tubig nito ay may napakataas na asin kaya nananatiling liquid kahit umabot sa negative 13 degrees Celsius ang temperature. Mayroon ding ilog na tinatawag na Onyx River, ang pinakamahabang ilog sa Antarctica. Ang ilog na ito ay dumadaloy lamang sa loob ng ilang linggo tuwing tag-init. Number 9. Star Mountains, Papua New Guinea. Ang Star Mountains ay isang bundok sa Papua New Guinea, malapit sa Indonesia. Ito ay isang liblib na lugar kung saan mahirap makarating dahil sa matarik na bundok, makapal na gubat at masamang panahon. Maraming bahagi nito ang hindi pa nararating ng tao dahil sa matinding hirap ng paglalakbay dito. Samantala, ang Puncak Mandala ang isa sa pinakamataas na bahagi ng Star Mountains na may taas na 4,760 meters. Ang lugar na ito ay isa rin sa may pinakamaraming ulan sa buong mundo na umaabot sa 10,000 mm kada taon. Dahil dito ay madalas itong maputik at mahirap madaanan. Ang malakas na ulan ay nagdudulot din ng pagbaha at pagguho ng lupa, kaya lalong nagiging mapanganib ang pagpunta rito. Gayun din naman ay may ilang grupo ng mga explorer ang nagtangkang marating ang Star Mountains. Noong 1959 ay isang expedition mula sa Netherlands sa pangunguna ni John Snipp ang nagtungo dito upang pag-aralan ang lugar. Naabot nila ang tuktok ng Puncak Mandala at nadiskubre nila ang iba't ibang uri ng halaman at hayop na hindi matatagpuan sa ibang bahagi ng mundo. At noong 1965 ay isang grupo ng mga Australians ang naglakbay sa buong bundok sa loob ng 85 days at natuklasan nila ang kakaibang anyo ng lupa at mga halaman dito. Bagamat halos walang tao sa karamihan ng Star Mountains ay may ilang tribong naninirahan sa paligid nito. Ang mga katutubo rito ay may sariling paraan ng pamumuhay. Sila ay nanghuhuli ng hayop at nagtatanim ng gulay para sa pagkain. Ang ilan sa kanila ay may paniniwala na ang ilang bahagi ng bundok ay sagrado at hindi dapat pasukin ng kahit sino. Number 10. Bouvet Island, South Atlantic Ocean. Ang Bouvet Island ay isang maliit at napakalayong isla sa South Atlantic Ocean.
Isa ito sa pinaka-isolated na isla sa mundo dahil wala itong malapit na ibang lupain. Matatagpuan ito 2,400 kilometers mula sa South Africa at 1,600 kilometers mula sa Antarctica. Dahil sa sobrang layo at matinding lamig ay walang taong naninirahan dito. Kaugnay pa nito, ang isla ay may sukat na 49 square kilometers. Halos buong isla ay natatakpan ng yelo at may mga matarik na bangin sa paligid. Ang pinakamataas na bahagi ng isla ay tinatawag na Olavtopen, na isang bundok na may taas na 780 meters. Sa gitna ng isla ay may isang malaking butas o crater na puno ng yelo na dati ay bahagi ng isang lumang bulkan na hindi na aktibo. Dahil sa matinding lamig ay halos walang tumutubong halaman sa isla. Ang ilan lamang na nabubuhay ay mga lumot at lichen na kayang mabuhay sa malamig na panahon. Pero sa kabila nito ay maraming ibon ang naninirahan sa isla tulad ng macaroni penguin, chinstrap penguin at Adelie penguin. Meron ding ilang seal tulad ng southern elephant seal at Antarctic fur seal na madalas makita sa mga baybayin ng isla. Sa katunayan, unang nakita ang isla noong 1739 ng isang explorer mula sa France na si Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, pero hindi siya nakababa rito. At noong 1808 ay nakita ulit ito ng isang British explorer na si James Lindsay at tinawag niya itong Lindsay Island. Ngunit noong 1825 ay isa pang British explorer na si George Norris ang nag-angkin dito at tinawag itong Liverpool Island. Gayun din naman noong 1927 ay isang grupo mula sa Norway ang nakarating sa isla at opisyal na inangkin ito. Kaya noong 1930 ay kinilala ng United Kingdom na ang isla ay pag-aari ng Norway. Dahil dito noong 1971 ay idineklara ng Norway na ang isla ay isang nature reserve, kaya ipinagbabawal ang anumang activities na makasisira sa kapaligiran dito.